bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto't bulaklak. Walang hiya siya, balasuba siya at magnanakaw. Ngayon, sasabihin ko rin sa mga kapwa at kamag-anak ko, kung ako sinigawan nyo noon, nung sabi ko Mang Marcos tayo, ngayon, kakampi ko na kayo. Sumigaw na tayo, sabihin natin, lumayas ang Marcos na yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito muli si Kanoli Vlog, nagbabalik po sa ating YouTube channel at may nakita tayo rito dito po sa London at nagkakatipon ngayon ang maraming mga Pilipino rito sa UK. May mga dala silang flag. Ito po pakikita ko sa inyo. Ayan po oh. At may mga dala silang flag ng Pilipino. Ito mga kababayan natin Pilipino at nagmamarcha sila, nagkakatipon. At lapit po tayo sa kanila. Ayan. Hoy, nagkakatipon sila para sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. At ayan, ang sabi nila rito oh. Ayan, kayo na po ang bumasa niya na naririyan. Ito mga kababayan natin Pilipino, nagkakaisa sila. Ano po ang kanilang panawagan? Mga kababayan nating mga Pilipino na isog UK. Ayan po, mga supporters po ni Duterte, nagkakaisa sila rito. Ayun pa po mga kababayan natin oh. Sa kabila, ang dami pa rin nila ron. Ang dami po mga sumusuporta rito sa ating dating Pangulong Roa Duterte, mga kababayan natin. Nakikita natin yung kanilang pagkakatipon para suportahan ang dating Pangulong Duterte. Ayan po sila. Ang dami pa po ron sa likod. Ayan po sila. Ayan po sila nagkakaisa para sa ating bayan. Guys, hindi pa rin po naubos doon at marami pa rin dito sa likod. Nakita natin yung pagkakaisa nila para suportahan ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa mga sumusuporta dyan sa ating dating Pangulo, ayan po, panoorin nyo po sila. Ayan po, oh, hindi po nauubos ang mga kababayan nating nagmamahal sa dating Pangulong Roa Duterte. Ito pa rin po, talagang ilan? Libo ang tao rito ngayon na nagkakatipon. Hanap tayo ng pwedeng makausap natin dito. Ayan, nagkatipon po sila, nagkakaisa. Sabi po nung isang may dalang placard. Sabi niya, we love you Tatay Digong, hindi ka namin iiwan, OFW from UK. Tatay, ayan po, sabi ng ating isang kababayan natin dito na nagmamalasakit sa dating presidente natin na si Roa Duterte. Po mga kababayan natin at andun pa rin yung marami nating sumusuporta talaga rito. Protect Bibi Inday Sara, sabi po nung isa na sinanay na may hawak na placard. Kita nyo naman po natin ang mga kababayan nating kasamahang OFW rito.
Nandiyan po sila para ipaglaban, suportahan si BP Sara at ang dating Pangulong Roa Duterte. Ayan, sabi niya, bring him home! Ayan po. Bring him ang sinasabi, ang sigaw ng mga kababayan natin dito sa UK, ibalik si dating Pangulong Roa Duterte. Ayan pa rin po, no? Hindi nauubos sila. Marami pa rin po na nandoon. Ito pong lugar na yan, mga kababayan, ay isang lugar kung saan malimit ginagawa ang concert ng isang mga singer. At dyan din po tinatayo yung tuwing magdi-December. Yan po, dyan tinatayo yung Winter Wonderland. Napakalaki po ng park na yan. Marami na pong sikat na mga singers na galing sa iba't ibang bansa ang nakapag-concert na yan. At ngayon nga po ay dito nila ginanap ang isang pagtitipon ng ating mga kababayan na sumusuporta sa dating Pangulo nating Roa Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan natin Pilipino, ito pa rin po. Marami pa rin po ang nanggaling doon sa loob. Ayan po. Ang sigaw ng isang ating kababayan dito. Ibalik ang ating dating Pangulo. Guys, ang dami pa rin pong naiwan sa lugar na yon. Ayan pa rin po ang ating mga kababayang mga Pilipino na nanggaling po doon sa isang malaking park. Hindi po nauubos at napakarami talaga nating mga kababayan, mga OFWs na naririto sa UK ang patuloy na sumusuporta sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. At ayan po sila. Sigaw ng ating mga kababayan. Napakarami pong nagmamahal sa ating dating Pangulo rito. Guys. Ayan pa rin po. Teka, tingnan natin. Nauubos yun. Hindi pa rin nauubos. May mga kasama pa nila yung kanilang mga anak na naririto at talagang kita natin yung taos-puso nilang pagsuporta, yung kanilang pagmamahal sa dating Pangulo. Nakita kasi nila yung magandang ginawa dati nating Pangulo, kaya gano'n na lang ang pagsuporta nila. Mga walang iyak kayo, Marcos kayo. Mayas kayo. Marcos Ayun po. You need to come over here. Yeah. Right, you're going to need to go over this way. Are you sure that's church? Marami po makakapanood nito. Ano po ang masasabi nyo para sa dating Pangulo natin, si Roa Ako, taga Pangasinan ako. Yes, sir. Malapit ako sa Tarlac. Una sa lahat, ako po ay isang pastor ng Born Again Church. Sinuportahan ko ang Marcos. Noong tumakbo si President Duterte, sinuportahan po namin siya ng buong buo sapagkat
pinag-aralan ko kung ano ang nangyari sa Mindanao. Kaya yung buong suporta ko, pamilya ko, kongregasyon ko, ibinigay kong buong buo kay President Duterte. At sa panahon niya, naging maayos ang Pilipinas. Hindi ako nag-aalala sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. Hindi ako nag-aalala sa mga door-to-door boxes ko sapagkat nakakarating ng maayos. Pagdating kay Marcos, sinuportahan ko ang demonyo na yan, ang magnanakaw na yan, ang adik na yan, ang walang hiyang yan ng mga Marcos. Dahil kami, loyalista kami ng Marcos simulat noon. Kaya, kung sasabihin sa akin ng mga kapwa ko, pastor, na hindi ako magsasalita ng Marcos na yan, walang hiya siya, balasuba siya at magnanakaw. Ngayon, sasabihin ko rin sa mga kapwa ko at kamag-anak ko, kung ako, sinigawan nyo noon, nung sabi ko, Mang Marcos tayo, ngayon, kakampi ko na kayo. Sumigaw na tayo, sabihin natin, lumayas ang Marcos na yan, sapagkat siya magnanakaw, walang hiya, walang utang na loob. Marcos, lumayas ka. Ayan po, at napakinggan po natin ang sigaw ng isang kababayan natin dito na OFW. Kung paano po nakita niya ang kabutihan na pagsiservisyo ng datingan nating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. At ngayon po, nakita niya ang pagkakaiba. At gano'n na lang po ang kanyang galit na kanyang nararamdaman ngayon sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si BBM. Hindi kami bayad. Okay, si Marcos ang walang bayad. Pero tayo ay hindi. Si Marcos ay walang bayad. Pero tayo hindi. Ayan ha, huwag yung interchange yun. Okay, for leaders, are we ready? Iikot na tayo, huwag kayong mag-alala. Okay, ready? Marcel! Marcel, pagkatayin mo! Marcel! Dito, dito, dito! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Bring him home! 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 Bring him home!
Mga kababayan natin dyan Pilipino, nakikita po ninyo ang pagtitipon ng mga kasamahan natin dito ng OFW dito po sa UK, sa mismong London po ito, sa may Marlborough Arts, sa harapan ng Marlborough Arts Station. At andyan po ang ating mga kababayan na nagkakaisa para po paglaban at suportahan ang ating dating Pangulo si Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Patuloy po ang kanilang sigaw. Bring him home! 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 Ayan mga kababayan natin, ramdam po natin ang init na pagsuporta ng mga kababayan natin dito sa UK. Nagkakaisa po sila para po ang sigaw nila ay ibalik sa ating bansa ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At ganun po ang kanilang mainit na pagsuporta ng ating mga kababayan na narito sa UK. Duterte! 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 Ayan, meron po kumakanta na nabudol daw po ang mga Pilipino. Ayan po ang kanta nila. Nabudol daw ang mga Pilipino ayon sa kanilang pinakanta ng ating mga kababayan dito. Duterte! Duterte! Duterte!
Bakit ba tayo nandito ngayon? Dahil gusto natin balikin si Tatay Digong sa Pilipinas. The whole process was really quick and shocking. You know, when somebody gets arrested for a crime in another country, they normally go through an extradition process, and that didn't happen on this occasion. It was almost like he was bundled onto a plane like a thief in the night and didn't get that opportunity. On the evening it happened, I woke up at like 2 o'clock in the morning. I couldn't sleep, and I was trying not to comment. For the last couple of years, I've just kept quiet. Of course, I've supported the unity and supported President Bongbong Marcos, and I'm not here to go against that support. You know, I support the Philippines. As a Christian, I pray for the country, pray for the leaders of the country. I've met the last 4 presidents, and I pray for the president. But when I met President Duterte in the palace, I developed a connection with him, you know, that affinity. And my worry is now this trial is going to take such a long time that he's going to be incarcerated for a really long time without proper due process, without a proper opportunity to be innocent till proven guilty, right? The guy's 80 years old. He's in prison for 2 or 3 years. You know, that's a serious problem. I don't understand why they can't bring him back to Davao and do the investigation in Davao for however long it takes. And that's my issue, and that's why I did the petition to the ICC. I don't think it's fair. I don't think it's right. I understand. Even like all the criminals, let's say Putin himself. Why Duterte? Yeah, why the other? because in Duterte's case, wasn't it? I'm not going to comment, but it was very easy in Duterte's case, and it shouldn't have been easy. The Philippines is a sovereign country and a sovereign justice system. Thank you, Mr. for sharing my life. Was everything? Ang susunod po natin tatawagin ay isang okay. Siya po ay Gabriela Sila.
Mahal natin si Digong. Nilagay natin siya doon. We put him in that seat. He suffered. He was in pain. He was heartbroken. What did we do? What did the Philippines do? He was left in the airport. He was drugged. He was put in that plane. Wala siyang chinelas ko. Grabe! Ang tatay ni Marcos, pinalibing niya! Marami ang dumaang presidente, hindi pinalibing ang kanyang tatay. Gusto niya mamatay si Duterte sa hate. He wants Duterte to die in hate without lifting any hands. Papayag pa tayo! Digong is a very social person. Ang mga gamot niya, 37 tablets. Wala ni isa ang magbibigay sa kanya ng tableta. Kumaya! Yes! Dahil hindi namin kayo kailangan. We need the U.S. government, the British government, and all the world's government to hear our cries. Yeah! Malapit na po. Pasensya na kayo. I'm full of emotions and I'm sure you all are. Ang masakit, guys. Ang masakit. He was not given the respect that he truly deserved. He did not deserve the way he was treated by Tom. Malapit na po, malapit na, promise, masakit na ulo ko eh. Kasi, okay lang ako. Maging wise kayo. In May, be wise. If you can vote, zero ang mga tuta ni Marcos. Zero! Ilagay sila sa okay. Guys, ito I am seeking an international news. Kung walang international news to, ipabayran nyo to. Hindi yung mukha ko, yung sasabihin ko. Kasi, criminal court has no jurisdiction in the Philippines! Duterte! Duterte! Nakalive daw si Mayor Pascal!
share ni Mayor Duterte ato ang live, pag-live. I'm Kwai from Balay-Balay, Bukidnon. Yeah, I was a teacher before, pero nag-resign ako. So Dito ko sa harapan. I can fight for Rodrigo Duterte. Ikaw sa harapan sa mga salita. Malapit. Okay, yan siya. Sige na, sige na. Datak karon diri ta lang kita kami. Labas ka talaga. Duterte! 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 Ang pagmamahal ng mga Pilipino sa UK. Nakalive siya, mag-usap natin siya. Mayor Baste, ganito po ang mahal ng mga Pilipino sa inyo. Pakinggan niyo po ang pagmamahal namin. Pagmamahal ng mga Pilipino. Mag-ingat ka dyan, may malaglag dyan. Mag-ingat ka dyan. Mag-ingat ka dyan, baka may malaglag.